Okay, so good day everyone. So muna ini siya ang aton part 2. Okay, part 2 na ini siya sa aton discussion about disease causation of microorganisms. Okay, so ang una ta na or ang main focus talaga natin dito is ang disease production of microorganisms. Okay, di-discuss na natin dito kung papaano, okay, kung paano naga-cause san sakit ang mga microorganisms when they enter our body. Okay, so to recap, okay, ang part 1, diba, we talked about the chain of infection. Okay, din-discuss natin okay, kung papaano nakapasok or kung paano nata-transfer, okay, and microorganisms from one person to another. So, ano to ang chain of infection kung papaano or ang cycle niya. Okay, ang pag-transfer sa microorganism. Now, sa part 2, okay, ang atin ipo-focus is kung papaano naman naga-causing basan sakit. Okay, once they enter our body. So, nano ang mechanism ninda, okay, nano kay nagkakasakit kita, okay, or nano ba ang ginahimo ninda once naka-enter na sinda sa body natin. Okay? So, there are three ways, okay, on how microorganisms and invading pathogens cause disease to humans. Okay? Pwede siya through mechanical invasiveness, okay, chemical toxin production, and immunologic. Okay? So, usad-usad tinda, starting with mechanical invasiveness. Okay? So, mechanical invasiveness, okay, so amin siya, pathogens can produce a disease. Okay? Pathogens can produce disease. That's my disease in it. Okay, disease. Pathogens can produce disease when they directly damage, okay, the tissue or organ. I mean, keyword din direct. Okay? This involves direct invasion, okay, to the epithelial surface or sa skin in order to penetrate deeper tissues. Okay, so tandaan nyo, sa mechanical invasiveness, direct ang damage niya. Okay? You have an organ or tissue, direct gina-penetrate, gina-damage niya ang epithelial surface or ang top layer, ang top layer sa tissue nimo, okay, para ma-penetrate ang deeper tissues sa sa idalom sa nimo epithelial surface. Okay, so usually makikita mo ini siya sa skin natin. Okay, for example, ini siya. Okay, so may infection, okay, or sorry, may infestation rather. Okay, kasi sa external, may infestation na nangyayari sa what do you call this, sa skin sa sinin na pasyente. Okay, so may naganana. Okay, so na-infect kaya mga surrounding tissues or deeper tissues. Okay? So, ang mechanical invasiveness, may tatlo na step siya. Okay? Tandaan nyo, may three steps din siya para mag-cause ng sakit. Okay? Una is colonization. Number two is the ability to evade host immune defense. And lastly, the production of extracellular substances to promote invasion. So again, once nakapasok na ang pathogen, okay, through mechanical invasiveness, may tatlo na step siya na hihimuon. Okay, so amin ni ini na tatlo. So aminin aton fokusan sa mechanical invasiveness and step-by-step procedure niya. Okay, kung paano siya nag-cause ng sakit. Okay, starting with colonization. Okay, so when you say colonization, it involves the ability of the invading pathogen to establish itself in the portal of entry. Again, pag sinabi mo na portal of entry, area sa body kung diin nagasulod or pumapasok ang imo pathogen or infectious agent. Okay? So this can be done by the production of adhesins. When you say adhesins, these are
substances that microorganisms use to attach, okay, or to adhere to specific cells. Basically, adhesins, part siya or ginaproduce siya sa pathogen para makadikit, para maka-attach, para makakapit sa mga cells or sa tissues naton. Examples is the common pili, teichoic acid, and glycocalyx. Okay? So, ini, kay dili kita para mag-visualize niyo ng ginasabi ko. So, this is an example, okay, of a bacteria. So, din siya na diagram saan usad na bacteria. So, may mga common parts na makikita mo sa bacteria, Fimbriae, flagellum, and pili. Okay, or common. Pwede mo siya tawagon na pili, pwede mo sabihin na common pili. Okay, or pili. Okay? So, ini siya, kinin mga halaba na mga violet. So, ang function ninda sa imo bacteria is for attachment para makadikit siya sa cells naton. Okay? Kasi kung wala siya sa common pili or pili class, okay, nimo bacteria wala sina. Pag nagsulod siya sa aton, basically dili siya makadikit sa cells naton. So, mangyayari sa iya, ano lang siya, mawawash off lang siya sa aton or ilalabas lang natin siya. Dili siya maka-establish sa aton body. So kailangan niya ini, ini siya kay para maka-attach tinda. For example, dide, ay para may clear picture kamo kung ano ba na siya. Ini sinda, okay, as you can see ini ho, kami naan common pili. As you can see, ginagamit siya sa bacteria para maka-attach, okay, para maka-attach sa aton tissue. So, amin yung tissue naton, ang red. Okay? So, nagadikit siya, okay, dida. Okay, para makadikit ang bacteria mo sa tissue. Okay, sa tissue, para makadikit siya, kailangan sa common pili class. Okay, so amin na. So, common pili aside sa iya, teichoic acid and glycocalyx. Okay, tananin asin the example sa adhesin. Okay, adhesins, common pili, glycocalyx, and teichoic acid. Tanan sinda usad lang ang function or ang general function in the rather is for attachment, for adherence. Okay, para makadikit ang imo invading pathogen. So, amin ang first step. Again, tandaan nyo, first step is colonization. Basically, colonization, nagadikit ang pag-establish, ang pagdikit, ang pag-establish sa imo pathogen diin sa portal of entry nimo. Okay? Diin siya naga-attach sa specific cells or sa specific tissues naton. Diin mo makikita ni na specific cells, diin sila nag-attach sa portal of entry. Pag sinabi mo na portal of entry, amoy na siya an place or an area sa body naton kung diin nagapasok ang imo pathogen class. Okay, sa amin na for colonization, step 1. Now, let's go to step 2. Now, tapos na siya, nakadikit na siya. Okay, nakadikit na siya si pathogen mo. Now, next step na hihimuo niya is ability to evade the immune system. Okay? Next step na hihimuo niya after siya makadikit class sa cells natin is i-evade niya an immune system. When you say evade, matago, okay? Matakas, okay? So, matago siya or tatakasan niya ang immune system naton. Okay? So, first response, okay? So, kung may pathogen sa body naton, syempre, una na ma-response na or ang una na
matry para i-destroy na siya na pathogen is an immune system naton. Okay? So, trabaho sa immune system naton na kung may igwa, sini na mga pathogen na nagapasok sa aton is dapat papatayon nila sa immune system. Okay? So, ang mga bacteria, mga virus sa mga pathogen, nag-evolve na yun in the class. Okay? For how many years, nag-evolve na yun sinda na once nakapasok na sinda, once naka-attach na sinda, matago sinda. Okay? May mga part sinda sa inda structure na ang trabaho is i-hide sinda from our immune system. Okay? So once the invading pathogen enters the body, our immune system, kasi sinabi ko palang, will react to destroy it. Okay? Once nakapasok na sinda. However, some pathogens are adapted, okay, to evade or to dodge our immune system. For example, some bacteria of are capable of that are capable of producing capsule which prevents phagocytosis. So si capsule is hindi siya na part. Okay, so hindi siya na part sa imo bacteria. Ang trabaho sa capsule is prevents phagocytosis. Pag sinabi niyo na phagocytosis, I don't know if na-mention na sa ANAFI, is the process by which white blood cells ingest the pathogen or bacteria class. Okay? So, phagocytosis basically amin ni siya ang pag-destroy sa imo WBC sa bacteria. Okay? So, ang nangyayari kasi sa class, hindi ko nila drawing. Pag may bacteria ka mo, bacteria nga niya, okay, tapos may white blood cell. Okay, again, ang trabaho sa white blood cell mo is to destroy, okay, is to destroy or to eliminate the pathogen or bacteria. So, para mahimo niya ito class, anya na siya na pag-destroy is ma-phagocytosis ani mo WBC. Basically, kakaunon niya. Okay, kakaunon niya, ini siya na pathogen. So, kakaunon niya, okay, once nakaon niya na, okay, ini siya na pathogen, ma-release siya sa mga enzymes, okay, sa mga substances para ma-destroy siya. So, kaya ang tawag mo sa na process is phagocytosis class. May phagocytosis. Now, para ma-prevent ini siya na pagkaon, okay, para ma-prevent ini siya na pagkaon sa white blood cell, para ma-prevent ini ang phagocytosis, ang mga bacteria nimo nag-adapt sinda, okay, naghimo sinda sa capsule. Okay? So, ang capsule amin ni siya. Kaya ini siya na bagang gray area. Kaya I don't know if napapansin niya. Okay? Ini siya na gray area today na malapad na area. So, tanggalong ko na lang ano. Ano na? Red. Para makita niyo. Kaya napapansin niyo, ini siya na ano, ini siya na bagan border na light gray. Okay, amin na siya ang capsule class. Ayan na siya. Amin na siyang capsule. Ang trabaho lang niya is to prevent ini siya na mangyari. Okay? Adi siya. Okay, so much clearer na diagram. So, ang pinaka-outermost layer na bacteria is ang capsule. Okay? Masunod lang ang cell wall sa iya class. Okay? So, capsule and red, followed by cell wall, then the plasma membrane. Okay? So, kung an imobacteria class ingo sa capsule, mahihirapan ang white blood cell naton na patayon siya. Okay? Pero not all
bacteria are is igwasan capsule. Okay? So, pag may capsule siya, mas naka-evade siya. Okay? Mas natatakasan niya ang immune system natin compared sa mga um, bacteria na absent and capsule. Okay? So, that is of one way kung paano nag-evade ang naton or aton, sorry, ang mga bacteria sa immune system natin. Okay? So that's for step 2. Okay, so for step 3, so production of extracellular substances to promote invasion. Okay? So again, nakapasok na sinda, naka-attach na, naka-colonize na, yung takasan niya na what do you call this, an immune system natin. So okay na, safe na animo pathogen. Now, para uh, ma-accomplish niya ang trabaho niya. So again, tandaan nyo class, ang trabaho sa mga pathogen sa body na, kaya sinda nagapasok sa body naton, dili dahil para mag-cause ng sakit. Okay, so ang trabaho ninda is to reproduce. Okay, magpadamo, mag-multiply. Amin ang trabaho sa mga um, pathogens naton. Ang sakit, ano na lang yun na siya, byproduct na lang yun na siya. Kaysa ninda pagpadamo sa o pag-multiply sa sulod sa lawas naton. Okay? So, uh, para ma tawag siya na, para magpadamo sinda class, ang mechanism, sa aton, or sorry, na kay aton, kung hindi sabi aton. Ang mechanism sa mga pathogens is gagamiton ninda ang cells naton, okay, para magpadamo sinda. So organisms can also produce substances that help them increase their invasion property. Okay, for example, si Neisseria gonorrhea, so Neisseria gonorrhea, amin ni siya ang causative agent or ang bacteria na nag-cause ng gonorrhea or tulo. It enters and multiplies inside the host cell sa mga epithelial cells natin in the class. Okay? So, focusan tayo ni siya. Yun siya na ibigyan kita sa cell. Okay? So, ini siya na mga pintok-pintok na gamay. Amin na siya ang Neisseria gonorrhea class. So, amin na nagakosan gonorrhea. Ini siya na mga pintok-pintok na gamay. So, ma-multiply sinda. Again, mapasok sinda sa cell. Mapadamo nila sinda. Tapos once na damo-damo na ina sinda class, ang mangyayari, malabas sinda, okay, para mag-invade, okay, sa iba na cells na wara pa. So makita niyo ini usad lang, okay, so kaka-invade pa lang sin bida. Hindi siya gamay pa lang, nag-start pa lang siya mag-multiply. So as you can see here, ini siya dili kita focus kita dili. Okay? Ini siya na cell nagputok na. Okay, kasi damo-damo na san Neisseria gonorrhea. Okay, ini siya nagamay na cell, nagputok na siya. Okay, ini ready na mag-invade. Okay, na siya ng mga bacteria, ready na siya na mag-invade surrounding tissues. Para di din naman sila magpadamo. Okay, once damo na, mahanap naman sila sa iba na cells. Amin ang mechanism sa ni Neisseria gonorrhea class. Okay, and aside sa iya, amo man ang mechanism sa kadabuan ng mga bacteria class. Okay, they are then excreted out of the host cell and can invade other nearby cells. Okay, so again, tandaan nyo class, ang mga bacteria, mga virus, mga parasites, usad lang ang trabaho sa inaninda, which is to multiply. Amo talaga inaan ang role ninda, kami ng role ninda, which is to multiply. So, paano sila nag-multiply? Kailangan ninda sa mga cells. Cells na makikita sa humans, animals. Okay? So, gina-invade ninda na mga organism, gina-invade ninda ang mga cells na mga organism para mag-multiply sinda. Okay? Once nag-multiply sinda, mahanap naman sinda panibag-o
ng mga cells para ma-invade, para mag-multiply, para magpadamo. Okay, so amin na siya. For production of extracellular substances. Okay, aside sina, okay, aside sa diretso, pag lumpat pagkali sa mga nearby cells, okay, some organisms produce enzymes naman class. Okay, enzymes, ang trabaho sa enzymes again is to break down, okay, break down. Okay, ang trabaho nila is to break down substances. Okay, so other organisms produce enzymes which they can use to easily penetrate the target cell by breaking down the cell membrane of the target cell. So kanina, ini siya, si Neisseria gonorrhea, mahulat siya na mag-burst ang cell kung din siya belong. Okay? Pero ang iba na bacteria, pwede na dili na sila maghulat na magputok ini na cell. Okay? Para magbilis ang what do you call this? Ang infect sa mga nearby cells, ang iba na bacteria nag-produce ng enzyme para automatic mag-burst or mag-penetrate ini na cell para makakadtutulos nila sa iba na mga nearby cells nimo. Okay? So, example niya, sa na bacteria, si Clostridium perfringens. Okay, si Clostridium perfringens. Okay? Nagahimo siya enzyme. Ang tawag sa enzyme na ginahimo niya is si collagenase. Okay, collagenase. This is an enzyme which breaks down collagen. Okay, tandaan nyo, basta igusin ni na prefix, suffix. Okay, so may gusto na suffix, ASE, usually enzyme na. Okay, most of the time enzyme na siya. Tapos kung ano ang root word niya, amo ang gina-breakdown niya. So, collagenase, gina-breakdown niya ang collagen. Okay? Sino ang nag-produce na bacteria? Si Clostridium perfringens. Clostridium perfringens. Okay? Now, collagen is a major component in the connective tissue of muscles. Okay? So, collagen, sa amin isinda. Okay, mga collagen naton. Indonesium, perimecium, epimecium. Ang trabaho sa collagen or nakita siya sa muscle fibers naton class. Diba sa Anafi, discuss na yun na ang mga muscle fibers naton damo-damo yung asinda na cells. Okay, na naka-align o naka-parallel to each other. Para dili isinda magburulag, okay, may nag-wrap around sa inda. Ito, turo ko na lang. Maganda. Again, muscle fibers naton, mga parallel inasinda na cells. Tapos, para di sila magbuklad, di sila break apart, ibo kita sa nag-hold together sa inda. Okay. Ang tawag mo sila nag-hold together sa inda is an collagen. Okay? Now, pag may collagenase, okay, pag may Clostridium perfringens na naka-enter sa body mo, mahimo siya sa collagenase. Once may collagenase ka na, sino ang ita-target niya? Si collagen. Na nangingimuon niya kan collagen. I-break down niya si collagen. So basically, ang mangyayari, okay, ang mangyayari kan, what do you call this, kan collagen is mawawara siya. So, mawawara ang collagen natin class. So, mawawara si collagen. Okay? Nanan mangyayari pag nawara si collagen, wara na sa ma-hold sa aton muscle. Okay, sa muscle fibers natin. Ma-break apart. Okay, ma-break apart ang aton
muscle fibers. Once na nangyari na siya, magkakayo kita sa condition na ginatawag is gas gangrene. Okay? Once the collagenase comes in contact with the collagen, it breaks it down, which causes a disease called gas gangrene, which causes myonecrosis. Myonecrosis means death of muscle cells. Basically, amin yung mangyayari, class. Yung gas gangrene ang tawag sinin na na kondisyon. Okay, basically, an muscle fibers nimo ma-break apart sinda tapos magkakaparatay sinda, class. Okay? Tapos kung nagkamaratay sinda, ang tawag niyo dito is myonecrosis. So basically, ini na area, ini na black area, paratay ng mga cells mo da. Paratay ng mga cells mo da. Wala na sa circulation, wala na sa exchange of nutrients na nangyayari sa na area. Okay? So usually, ini, ginautod na ini siya. Dapat utudon mo na ina siya talaga, class. Kay nano, kung di lang mo ini siya utudon na ini na part ini na part sininatawo, ang mangyayari is makalat ini siya na Clostridium perfringens, pwede niya i-invade ang mga healthy tissues surrounding sini na gangrenous tissue. So kung ibuwa sini, class, na sakit ang tao, usually gina-amputate na yun siya diretsyo. Okay, kung dili siya makuha sa antibiotics, ah gina-amputate na talaga ini ng mga patients. Kasi spread siya, naga-spread ini siya na what they call is Clostridium perfringens. Okay? So amin na, once kasi nakuha mo ini siya and napabayaan, okay? Si collagenase na himo niyang trabaho niya, which is to break down collagen. If tanggalan ka sa collagen, okay, muscle fibers mo nag-break apart, which causes gas gangrene. Okay? Gas gangrene causes a condition called myonecrosis. Pag sinabi mo na myonecrosis, death of muscle tissue. Okay? So again, ang pagkakaiba lang, okay, ni Neisseria can Clostridium is si Neisseria, nagahulat siya na mag-burst in siya. Okay? Ang imo cell para mag-invade. Si Clostridium, okay, dili na siya nagahulat na mag-burst. Okay? Diretso siya mahimong collagen para i-break down. Diretso siya nagiging collagenase para ma-break down si collagen. Okay? Para ma-infect ang surrounding tissues, class, or surrounding muscle fibers nimo. Okay? So, between the two, mas delikado ini si Clostridium perfringens. Although delikado man ini siya, pero mas treatable ini si Neisseria compared sa ni Clostridium. Okay? So, amin na. For, ano ba pinakalas? Okay, amin ito pinakalas for mechanical invasiveness. Again, i-review ta lang, mechanical invasiveness, una ma-attach siya sa cell tissue through colonization. Next is tatakasan niya ang immune system naton or matago siya sa immune system naton. And finally, ma-produce siya sa mga substances para para matulin, para ma-promote ang pag-invade niya or para ma-promote ang pag-multiply niya sa body naton. Okay, so that's for mechanical invasiveness class. Yung masunod naman is chemical toxin production. Now, when you say toxins, these are poisonous substances that are often the primary factors that contribute to disease production. Okay? So, duwa na toxin na naton, duwa na general types ng toxin na naton i-discuss. We have the endotoxin and the exotoxin class. Okay? So, nanong difference din da?
Endotoxin ang nagaproduce sa iya gram-negative bacteria. So gram-negative bacteria that in a type of bacteria class. Okay, gram-negative ang tawag sa iya. Okay? Ang ginahimo niya na toxin or ang types ng toxin na ginaproduce niya si endotoxin. Now, exotoxin naman, ang nagahimo sa iya gram-positive and sometimes gram-negative. Again, tandaan nyo, pag endotoxin, ang pwede lang maghimo gram-negative. Exotoxin, pwede si positive, and sometimes pwede din si negative. Pero mas prominent ini si gram-positive. Na iba lang na gram-negative na nagka-produce ng exotoxin. Pili lang sinda, okay, ng mga bacteria. Now, degree of toxicity or gaano ba siya kadelikado, yun na siya na toxin. Endotoxin, less toxic siya. Okay, di talaga siya life-threatening sa endotoxin. However, sa exotoxin kabaliktadan, more toxic siya. Okay, mas delikado ini sa exotoxin. Now, nano an antigenic or immune system response sa body natin? Paano ba nag-respond, okay, sa immune system natin? So, endotoxin, less antigenic siya. Dili mo kailangan antibodies, okay, para ma-neutralize, para mapatay sila. Usually, mga white blood cells lang, mga neutrophils lang, pwede na ma-destroy or ma-stop ini siya si endotoxin. Mas delikado sa exotoxin. Again, kailangan mo sa antibodies. Extremely antigenic. Kailangan mo antibodies dide. Okay, kailangan mo mga T cells, tapos mga plasma cells kan exotoxin class. Okay, kasi delikado talaga ini siya. Kailangan mo mag-produce ng antibodies para maging immune ka sinina exotoxin. Okay, ini kan endotoxin, dili mo kailangan antibodies. Okay, dili mo kailangan antibodies kasi less toxic man na sinda. Okay, kaya sinda, madali lang sinda patayon sa mga white blood cells naton. Okay, unlike kan exotoxin, need mo sa antibodies dide. Okay, kasi very toxic ini siya, si exotoxin. Okay? So, i-discuss natin siya in more detail, starting with endotoxin. So, endotoxins are only found in gram-negative bacteria, sabi ko na kanina. This is because it is located specifically at the lipopolysaccharide, okay, found in the outer membrane. So, we have a gram-negative bacteria here. So, ini siya. Okay, ni gram-negative ini siya. Now, sa outer layer niya, ini siya light, blue-green, na layer, ang tawag mo sina is an outer layer. Okay, an outer layer natin. Now, sa outer layer, we have the lipopolysaccharide. Okay, ini siya. Okay, lipopolysaccharide natin. Now, so lipopolysaccharide is made up of lipid A and the polysaccharide. Now, or the oligosaccharides in ganun example. Okay? Now, sige na LPS naton or lipopolysaccharide, usad lang nga naton focusan da which is si lipid A. Okay? Kasi amin siya ang nag-causean toxin. Ini siya. Ini na violet na bilog. Okay? Amin ni ang causes endotoxin. Okay? Siya ang nag-cause ng sakit class. Ini si lipid A. Okay? So, endotoxins exert their effects when the gram-negative bacteria dies. Okay? Tandaan nyo, si gram-negative bacteria, ma-produce lang siya ng sakit kapag namatay na siya. Nano kay kapag namatay na? Okay? Kasi si lipid A, aside sa nag-cause siya ng endotoxin class, usad siya na structural element, okay, san lipopolysaccharide naton.
Kaya sa siya na structural element. Imagine nyo, okay, imagine nyo, sa balay baga, kaya mga hollow block sa balay. Okay? So, di ba, para maging sturdy ang balay natin, kailangan, what do you call this? Kailangan, tawag siya na pantay-pantay sinda. Okay, pantay-pantay sinda. Okay? Pag an imo balay, nag-breakdown, sabihin ta na naglinog ang balay naton, syempre ang mga hollow blocks nimo, mabulag man nila sinda. Okay? Pag nagburulag yun na sinda, okay, pwede ka, matawag sila, pwede ka masamadan, or okay, pwede ka ma-injure sini na mga hollow blocks. Okay? So, amin na nangyayari sa tawag sila, sa gram-negative bacteria class. Kapag okay pa siya, kapag buhay pa ini siya na gram-negative bacteria, ang imolipid A, okay, ang imolipid A ini siya, okay, nasa LPS pa. Okay, part pa siya sa LPS nimo. Okay, pero pag napatay na, okay, their cell wall undergoes lysis. Pag sinabi mo lysis, breakdown. Okay, pag napatay ini siya na gram-negative bacteria, inin iya lipopolysaccharide pa breakdown. Okay, so pag nag-breakdown siya, si lipid A, okay, makakadto siya sa system naton. Once naka-enter na siya sa system naton or sa circulation naton, saka siya makosan endotoxin. Okay? So, tandaan nyo, mangyayari lang siya kapag namatay si gram-negative bacteria. Okay? Kasi pag namatay siya, ganun mangyayari, ang cell wall, si lipopolysaccharide, ma-undergo sa lysis. Pag nag-undergo siya sa lysis, ganun mangyayari, si lipid A, okay, si lipid A nimo, uh, maka-circulate na siya sa body natin freely. Okay, once nangyari ito siya, na mangyayari, it causes a endotoxin. Okay? Pero again, endotoxin, less toxic siya, kaya dili mo kailangan sa mga antibody para mapatayin niya siya. Kasi usually ang immune system natin, ang white blood cells natin, madali lang na tawag na uh, protektahan ng body ta against sa endotoxin. Okay? Now, let's go naman to exotoxins. Amin yung delikado na type sa toxin class. Okay? Are found, only found mostly in gram-positive. However, some are also found sa gram-negative. Pero mas prominent pa din sa positive, sa gram-positive. So, these are intracellular products. Kamo keyword dili kan exotoxin. Intracellular products made by some bacteria as they grow and as they metabolize, which are then released to their surroundings. These are mainly proteins and enzymes. Kaya mga exotoxin naton, mainly proteins and enzymes in the class. So they are soluble in body fluid and is easily transported in the blood and is rapidly circulated in the body. So there are three principles or types of exotoxin. We have cytotoxins, neurotoxins, and enterotoxins. Pag sinabi mo na cytotoxin, kills host cell, okay, or affect their nature. Pag sinabi mo naman neurotoxin, gina-interfere yan mga nerve impulse natin. Pag enterotoxin, ang gina-target niya ng mga cells ay nasa gastrointestinal tract natin or sa may stomach natin class. Okay, stomach pakadto sa intestine natin, gastrointestinal. Okay? So, ang keyword
Again, can exotoxin is an intracellular product. Okay? So, bili kita sa example. So, Clostridium botulinum. Okay? Si Clostridium botulinum class, isa din siya na bacteria na nag-produce ng botulinum toxin. Or, ang common term niya is Botox. Kaya I guess na nabato niyo na inyo siya na word na Botox. Okay? Ginagamit siya sa dermatologic industry class. Okay, Botox is a type of neurotoxin, si Botox, which prevents certain muscles from moving in limited time. So Botox is injected intramuscularly on the preferred site, which can treat eye disorders, muscle stiffness, spasms, and wrinkles. So, amin ni siya gamit sa Botox. So, before Botox, as you can see, hindi siya nababa yung mga wrinkles. Okay? Pero, gi-injectan siya sa Botox. Okay? Na nangyari? Tawag nyo, nawara. Okay, nawara ang mga wrinkles. Okay? Basically, nangyayari, din-paralyze niya. Yun ang mga muscle niya, didiklas. Okay, mga ang mga tissues niya sa forehead, yun paralyzed. Okay? Gamit sinina Botox. Again, neurotoxin siya. Pag sinabi mo na neurotoxin, gina-prevent niya ang mga nerve impulse. So basically, pag wara sa nababaton na signal hali sa brain ang mga tissues niya sa forehead. So basically, paralyzed yun da. Pwede sa na nakahiwag kasi wara sa connection between the tissues dili sa forehead pakadto sa brain plus. Okay, so nakakat ang connection sina sa brain. Okay, kaya siya di naga kuyunot. Okay, di naga kuyunot sinda. Okay, so amin ang trabaho or ang rationale sa Botox or sa botulinum toxin class. Okay, so safe man siya gamiton. Okay, ginagamit talaga siya widely sa dermatologic industry. Okay, pero if ever, kung gusto niyo man, okay, mag-abasan pa na ako na magamit yun eh. Okay, safe man siya basta tawag sa trusted ka mo na source magpaturok sini. Okay, kasi dahil widespread siya, may mga counterfeit, may mga peke, okay, na Botox, okay, na nasa circulate man sa dermatologic industry. So, delikado kung kung dili maayos o yung maganda na type sa Botox ay mahatay sa iyo. Kasi again, neurotoxin siya class, kanya i-prevent an connection sa mga muscle na gintusukan. Okay, so kung masobrahan kamo sa Botox or kung dili maganda na types ng Botox ang nahatag sa iyo, pwede ka mo sila mapatay or pwede ma-permanently paralyzed ka mo. Okay? So, with that being said, okay, ang mga Botox, dili siya permanent plus. Kung maganda na type sa Botox ang ginatag sa iyo, dili siya permanent. Okay? So, dili ni permanent na amo na siya. May forehead. Kailangan niya after a few months, after sabihin pa 1 year, hindi ko man sure kung pere na siya. Kasi man ako nagpaturok siya. I guess after a few months, kailangan magpaturok naman siya otro. Okay? Kasi nawawara man siya sa system naton. Okay? Kasi nag-eliminate man siya sa system natin. So, kailangan magpaturok naman siya after a few months. Okay? Para ma-maintain niya, hindi siya na magkinis na forehead. Okay? So, amin siya ang pinakasimple na diagram para mag-gets nyo ang difference ni exotoxin tag ni endotoxin class. Okay, kan endotoxin ani kita. Si endotoxin, tandaan nyo,
Kami niya ang mga toxin na ginamit din, mga green. So, endotoxin ni siya dide, exotoxin naman yung bilog. Okay, an endotoxin naton, tandaan nyo, makos lang siya sakit kapag nag-breakdown an cell wall or an lipopolysaccharide natin. Lipopolysaccharide. Okay? Pag nag-breakdown ang lipopolysaccharide naton or ang LPS naton, okay? Saka lang i-release na gina-release ang lipid A. Okay? Pag na-release ang lipid A class from our lipopolysaccharide, okay, saka lang siya makosan endotoxin. Lipid A causes endotoxin. Ganun po siya na. Okay. So again, an endotoxin, kailangan mo mag-breakdown muna sa LPS. After yung mag-breakdown, i-release ang lipid A. Pag na-release na si lipid A class, saka palang maproducean endotoxin. Okay? Exotoxin naman, again, anong sabi ko na keyword kanina? Intracellular products. Okay? Hindi siya na bacteria. Okay? Nag-produce siya sa exotoxin. Intra means inside. Okay. Cellular cell. Okay? Products made inside the cell. Kaya ang ng exotoxin class. Okay? Ginahimo siya sa aton gram-positive bacteria, then i-release niya. Okay? Gina-release niya para mag-cause disease or sakit class. Okay, so may ang difference na exotoxin and endotoxin. Again, endotoxin gram negative din siya. Ini naman gram positive. Usually gram positive pero pwede man negative. Okay, so amin ang pagkakaiba ninda. Yung endo tag exotoxin. Okay, so that is all for chemical toxin production. So let's go to the last type sa disease production and last slides ini na lesson. Okay? Immunologic. Okay? Now, some organisms produce disease not as a consequence of mechanical innovation or toxin production. So, ang iba ng mga organism, ang iba ng mga pathogen, dili sinda naga-perform or dili sinda naga-cause ng sakit due to mechanical invasion, dili man due to toxin production or whereas na toxin na ginahimo. Paano sila naga-cause ng sakit? Kay di dahil sa inda, pero dahil sa aton, dahil sa body ta, particularly our immune system. Okay, usad sa pinaka prime example day, hepatitis virus. Okay? So, causative agent for hepatitis. Okay? So, ang hepatitis virus natin enters the hepatic cells or ang liver cells natin or hepatocytes natin. Hepatic cells, liver cells, hepatocytes, usad lang yun asinda. Okay, so, nangyayari, sabihin ta, aminian, hepa virus naton. Sa aminian, ang liver cell natin. Okay? Papasok si hepa virus sa kanya. Okay? Then, once nagpasok na, again, anong trabaho sa virus? Mapadamo. Multiply siya. Okay, sa sulod sa liver cell mo. Now, when antibodies and CD8 cells, okay, these are our immune system. Okay, products ng immune system naton, immune cell naton.
Okay? So we have antibodies, antibody, tapos igwa kita sa CD8 cell. Okay? Ang himuon sining na duwa is papatayon ninda. Okay? Ini siya na liver cell. Okay? Kasi infected na siya eh. Okay? Infected na. Nakita ninda na ini siya na liver cell. Dili ni maayo. Okay? Kailangan mapatay ini siya. So, papatayon ninda ini siya. Okay? Ang liver cell. Pagkapatay ninda sa iya, okay, ma-breakdown ini siya na cell. Okay, ma-breakdown ini siya na cell class kasi papatayin ganin ninda ma-lysis. Okay? Nanong mangyayari? Okay, nanong nangyari class pagka-breakdown sa nina liver cell? Open na siya. Nanong mangyayari? Pwede na mag-spread ang hepavirus nimo pakadto sa surrounding cells na di pa infected. Okay, so ano na nangyayari sa hepatitis virus natin class? Makadto siya sa usad na cell, mapadamo siya dito, tapos ito na cell, papatayon siya sa antibody or sa CD8 cell naton. Kasi gani, nakita ninda na ito na cell, di siya okay, infected siya. Okay? So, para ma-save ang body naton, papatayon na ito infected na cell para di na gani mag-spread. Pero, kabaliktad na nangyari. Okay, pagkapatay si Ninda, okay, nahimo ninda job ninda, napatay ninda ito na siya na cell. Ang problema, wala na sabay ang virus pagpatay. Ang nangyari, naka-escape, nakatakas ang virus pakadto sa iba pa na cells. The same cycle continues. Mapadamo sinda, sini na mga cell, na mangyayari? Papatayo naman sa antibody ng mga cell, sa mga CD8 cell na mga cell, mga liver cells natin. Then the same cycle continues, ma-breakdown, malabas ang virus. Mahanap naman panibago ng mga cell para ma-infect. Okay, so amin na nangyayari sa hepatitis. Okay, this causes widespread destruction of hepatic cells which causes hepatitis. Again, hepatitis means scarring of the liver cells. Nasasamad ang liver, scarring of the liver. Nasasamad ang liver naton. Nano kay nasasamad? Sino ang nagasamad sa aton cells? Ang virus ba? No, dili ang virus kundi ang aton immune system. Ang immune system naton ginasamad niya ang cells ang liver naton. Pero technically, dili mali sa liver cells naton. Or sorry, dili mali sa immune system naton kasi ginahimo lang ninda ang trabaho ninda which is to kill infected cells. Ang problema, dili ninda totally nasasabay ang virus. Okay, dili ninda nakukuha ang virus tulos. Okay, dili tulos mapapatay sa antibody ini na mga virus. Okay? Kasi amin trabaho sa antibody class, patayon ang mga virus. So, ang problema, pagka-breakdown niya sa cells, di tanan napapatay na virus. Nakalumpak sinda, nakahanap sinda ang panibago ng mga healthy na liver cells para ma-infect. Okay? So, ito siya sa hepatitis virus. So, that is an example of an immunologic response. Again, ang nag-cause sa disease, dili ang virus, dili ang pathogen, kundi ang aton immune system. Okay? So, that is all. Okay, so last slide para sa part 2 sa aton discussion about disease production of microorganisms. Okay, so again, tandaan nyo ang mga step-by-step procedures sa mechanical invasiveness, and types ng toxin naton, kung gram positive ba, kung ano binahim sa gram positive, na ano binahim sa gram negative. Okay,
again, pati na din fake immunologic. Okay, so that is all for disease causation. So again, part 2 ini siya. Kung hindi nyo pa nakita ang part 1, kailangan kitaon nyo ani siya. Okay, kasi connected sinda. Okay, di yung mga talaga totally connected, pero para madali nyo siya ma-understand, kailangan, what do you call this, na kita nyo anay each part 1. Okay, which is all about, tawag sa chain of infection. Okay, so that is all for this video and see you sa next video natin. Okay, so thank you and have a good day.